Bibi, pagod at umay ka na ba sa mga gawaing bahay na halos lahat ikaw lang ang gumagawa? For sure, makaka-relate ka sa ilan nating mga bibi na nagbahagi ng kanilang experience at kwento sa aking Facebook Messenger, DJ B-Boy Bibo. Sabi ni Gwen Ramirez, relate much ako DJ B-Boy. Diyos ko, hindi ko na alam ang uunahin kong gawin. Yung mister ko may trabaho. May 3 kaming maliliit na anak and housewife ako kaya wala akong choice kundi kumilos sa bahay. Kulang ang 24 hours sa dami ng dapat gawin. Minsan iniisip ko na lang, sana nagkasambahay na lang ako para kahit papaano may sweldo pa ako. Joke. Yun sabi niya may hahayin eh. Alam mo actually, linyahan niya ng mga nanay no? Yung mga napapagod, yung mga burnout na nanay. Diyos ko, sana nagkatulong or nagkasambahay na lang ako. May sweldo pa ako. Pero gagawin pa rin talaga naman nila yung mga gawaing bahay, diba? Ganon sila magmahal. Ganon sila kumilos sa bahay. Yung kahit panay sila bunganga, panay sila reklamo, gagawin at gagawin pa rin nila yun. Kasi nga wala naman silang choice. At totoo yun na kulang ang 24 oras para sa lahat ng dapat nilang kailangang gawin. Gumising ng maaga para asikasuhin yung mga anak na papasok sa school, tapos maglalaba, magluluto ng tanghalian, maglilinis, magsusundo, tas magluluto ulit ng panggabihan, walang katapusang gawain. Kaya bilib ako sa mga nanay out there na kahit na ang daming ginagawa sobrang fresh pa rin. Nakakapagkilay pa rin. O kaya yung mga mister dyan wag niyo masyadong pinupuyat yung mga misis. Masyado pa yan maraming gagawin. Pagka uwi mo galing trabaho mister, matulog ka na, hindi nangangalabit ka pa. Hindi lang ikaw ang pagod sa pamilyang ito, ha? Sabi naman ni Anna May, ako B-Boy Bibo nakatira sa bed space. Kung tutuusin, hindi ko na obligasyon linisin yung mga kalat ng kasama ko sa kwarto kasi kanya-kanya naman kami ng kama. Pero naaalibadbaran kasi akong makita yung mga gulo ng buong kwarto. Kaya minsan, nagvo-volunteer ako na mag-ayos. Kaso one time, inaway pa ako kasi nakikialam daw ako ng gamit. Kaya mula noon, pinabayaan ko na sila. Mga kababaeng tao pa man din. Ay, grabe naman yun. Yung ikaw na yung nagmamalasakit, ikaw na yung magmamagandang loob. Tapos ikaw pa yung pinagalitan, ikaw pa yung napasama. Pero 'di ba may mga ganyan kasing klase talaga ng tao at kailangan nating intindihin 'yon at hindi natin sila mababago na sanay sila sa mga mas magugulo. Sanay sila sa mas makalat. Doon nila mas nakikita yung mga hinahanap nilang bagay-bagay na nawawala, 'di ba? Kapag inayos mo 'yan, bawa yung mga kalat niya diyan sa kama na 'yan, pag nilinis mo 'yan at nilagay mo sa maayos na lugar, sininop mo, mas lalo silang matataranta. Mas lalo silang maiimbierna, mas lalo silang maiinis. Bakit mo inalis yung panty kong pang Wednesday? Diyan sa kama. Naka-prepare na yan kanina. Bakit mo niligpit? San mo nilagay? Diba may mga ganong klaseng tao, aminin natin. So, minsan kailangan nating mag-adjust. Pero kung talagang hindi na tolerable, kung talagang masakit na sa mata, eyesore na, or nakaka-apekto na sa'yo, pati yung mga gamit mo kinakalat niya na, well, kailangan natin mag-take action. Kailangan natin makausap yung taong yun na, hoy ikaw, saan mo nilagay yung ganto ganyan ko ha? Nakikihiram ka na nga lang, nakikigamit ka na nga lang, tapos hindi mo pa sinisinop, winawala mo pa. At saka siguro, by this time, by this generation, let's end the connotation na kababae mo pamanding tao, napakakalat mo. Hindi ka masinop, burara ka. Kasi dapat regardless of the gender, dapat lahat tayo marunong sa gawaing bahay, marunong mag-ayos, marunong maglinis. Kasi paano kung mag-isa ka lang sa buhay tapos lalaki ka, 'di ba? Wala kang kasamang babae. Ano na lang itsura ng bahay mo? Sabog-sabog, magulo. Tsaka in fairness sa panahon ngayon, aminin naman natin na marami na yung metikuloso o maselan na mga lalaki. Hindi man lahat pero karamihan, marami ng mga ganyan na kalalakihan. Bihira pa siya pero marami na rin akong kakilala na maayos sa bahay, ayaw ng pakalat-kalat. Kaya naniniwala ako na depende rin talaga yan sa sa kinagisnan at natutunan nila sa kanilang unang tahanan. Yan, kung ano yung naituro sa kanila, kung ano yung kinalakihan nila, yun talaga yung babaunin nila kahit saan sila magpunta. Kasi kung lumaki yan sa bahay na sabog-sabog, kalat-kalat, sanay talaga yan sa magulong bahay.
Doon siya komportable sa magulo, sa makalat, sa hindi maayos. Pero kung lumaki siya sa lugar na maayos ang lahat, tinuruan maglinis, maging organized, then madadala niya yan kahit saan siya tumira. Ultimo kapag kumain yan sa restaurant, mapapansin mo. 'Di ba? Makikilatis mo agad kung malinis ba siyang tao kapag nag-claygo. Alam mo ba yung meaning ng claygo? Di mo alam kasi hindi ka naggaganon. 'Di ba? Di ba alam yung claygo? Kaya Diyos, alam mo ba yung claygo? Di niya daw alam. Hindi, alam ni Kuya Joshua, isang malaking oo, isang malaking tungo yung kanyang ginawa. O, di ba? Agring-agree siya. Claygo meaning clean as you go. Di ba? Dun pa lang, alam mo na agad na ayaw niyang magulo, may courtesy siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. 'Di ba sa mga maglilinis diyan sa mga kainan, alam niyang ayaw niyang mahirapan, alam niyang ayaw niyang magulo, makalat niyang iiwan yung lugar kung saan siya kumain or yung lugar kung saan siya huling gumamit. Kaya magkikligo siya, maglilinis, mag-aayos. So dito mo makikita rin yung disiplina at pagiging responsable ng isang tao kasi marami pa rin ngayon yung kapag nakasama mo sa bahay, makikita mo ihagis na lang kung saan-saan yung brief bago maligo. Ilalagay lang kung saan-saan yung gamit na napkin, di ba kadiri, yung mga ganyan. Yung pakalat-kalat, yung ultimo pati sa kanilang hygiene, alam mong hindi talaga sila maayos, hindi sila malinis. Diba, kahit man lang sana sa simpleng bagay katulad nun maging maayos tayo. O, diba nakabuyang-yang pa Kuya Joshua, hindi man lang itapon dun sa basurahan. Kasi yung maging masinop ka, maayos ka, malaking tulong na yun para sa mga kasama mo sa bahay. Malaking bagay na yun para dun talaga sa taong kumikilos sa gawaing bahay. Big help yun. Tsaka nakakaya sa iba, isipin mo, kapag magpapapunta ka ng ibang tao sa bahay nyo, ng bisita, di ba payag ka nun, ang bango-bango mo, ang ganda-ganda mong pumorma sa labas, pero pagpasok ng bahay mo, mapapatanong sila, dito ka talaga nakatira? Hindi halata, hindi bagay sa'yo. Also, naniniwala ako na wala sa kahirapan o yaman yan. Huwag yung idahilan na mahirap kasi kami kaya makalat yung bahay namin. Hindi ganun yun. Kahit mahirap, pwede pong maging masinop at maayos ang tahanan. Nakadepende yan sa mga taong nakatira sa loob ng bahay na yan. Okay? Okay. Well anyways, BB, 3 oras na BB tayo ang ating pinagsamahan. Ewan ko na lang kung nabitin ka pa dyan. Pero pwede pa rin naman nating ituloy ang kwentuhan, harutan at lambingan sa aking social media platforms sa Facebook, Instagram at TikTok. I-search at follow nyo lamang po DJ B-Boy, Bibo, DJ B-I-B-O-Y, B-I-B-O. Yung nakatabi mula alas 9 hanggang alas 12 para sa ating BB Time. Ako pa rin to ang BB mo sa radyo, DJ B-Boy, Bibo. Tuloy-tuloy ang pakikiminaw para lingaw dito pa rin sa stasyong huntahan ng mga young and fresh ang 101.1. Yes, the best. At dahil ilang tulog na lang, malapit na ang Pasko, ito ang Christmas song na alay ko sa'yo. Here's Ariel Rivera's Narito Na Ang Pasko. Good night, BB. Mwah, mwah. Sleep well. Yes, the best.